Bago ka magmahal ng iba, mahalin mo muna ang iyong sarili. Iyon ang mga katagang iniwan ng nanay ni Abby sa kanya bago pa man ito pumanaw. Ngunit papaano iyon susundin ni Abby kung ang puso niya ay hindi napapagod sa paghabol para sa kababata niyang si Brian? Bata pa lamang sina Abby at Brian, malaki na ang pagkakagusto ng dalaga sa huli. Kahit nung high school hanggang sa makapagtapos sila ng pag-aaral, ay hindi nagbago ang nararamdaman ni Abby para sa lalaki. Bagkus ay mas lumalago pa nga ito. Kaya naman, nang makiusap ang nanay ni Brian sa kanyang ama na ipagkasundo silang dalawa, ay malaki ang tuwang nararamdaman ni Abby. Ngunit taliwas ito sa naging reaksyon ni Brian. Ano? Fiancé? Ano na namang kalokohan ang naiisip mo, ma? Galit na sigaw ni Brian, baka sa boses ng lalaki ang labis na pagtutol nito. Narinig mo naman ang sinabi ko, Brian. Mula ngayon, fiancé mo na si Abby. Seryosong tugon ng nanay nito na si Lara. Hindi ako papayag, ma. Hindi pa ako handang magpatali sa kahit na sinong babae. Binalingan ni Brian ng saglit na sulyap si Abby na nakatungo lamang sa harap ng mesa bago magpatuloy sa pagsasalita. Lalo na kay Abby, ayokong makasal sa kanya, ma. Naikuyom ni Abby ang mga kamaong nasa ibabaw ng kanyang hita. Nasaktan siya sa narinig mula kay Brian. Wala ka nang magagawa, Brian. Sa pamamahay na to, ako ang masusunod. Kapag sinabi kong ikakasal ka kay Abby, ikakasal ka sa kanya. Mariing pa siya ni Lara. Hindi makapaniwalang napatitig ang binata sa kanyang ina. Pagkara ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang ama upang humingi ng tulong rito. Ngunit umiling lamang ito. Senyales na wala itong magagawa sa desisyon ng kanyang ina. Malakas na napasinghap si Brian at isa-isang tiningnan ang mga taong naroon. Hindi ko ito matatanggap. Seryosong sambit ni Brian bago nag-walk out. Agad namang tumayo si Abby upang sundan ang binata. Brian! Sandali lang! Sigaw ni Abby. Nanlilisik ang mga matang nilingon ni Brian ang dalaga. Kita ni Abby ang labis na pagkamuhi ng lalaki sa kanya. Ito bang balak mo? Ha, Abby? Ang Italia ko sa'yo? Bintang ni Brian sa kanya. Napailing ang dalaga. Mali ka nang iniisip, Brian. Hindi ko Bago pa man matapos ni Abby ang kanyang sasabihin, hinila siya ni Brian sa braso. Mahigpit ang pagkahawak nito dahilan upang masaktan siya. Huwag mong subukan na magsinungaling sa akin, Abby. Alam kong pakana mo to lahat. Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Ano bang gusto mo? Eto ba? Puno ng rahas na hinalikan ni Brian si Abby. Sinubukan pang magpumiglas ng dalaga, ngunit wala siyang sapat na lakas upang makawala sa binata. Please, stop! Nasasaktan ako, Brian. Sambit ng dalaga sa gitna ng marahas na paghalik ng binata sa kanya. Hindi naman ito nakinig at mas talong hinigpitan ng binata ang pagkakahawak nito sa kanya. Ito naman ang gusto mo, di ba? Puno ng pagkamuhi na saad ni Brian at muling hinalikan si Abby. Pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman ni Brian na hindi na ito nagpupumiglas pa sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang tuloy-tuloy na pag-agos ng luha sa mukha ni Abby. Napahiwalay si Brian at nakaramdam siya ng konsensya sa ginawa niyang kapahangasan mula sa kanyang kababata. Abby, I'm sorry. Gustong suntukin ni Brian ang kanyang sarili. Gusto niyang yakapin si Abby at punasan ang mga luha nito. Ngunit tila umuurong ang mga kamay niya upang gawing iyon. Pinunasan ni Abby ang kanyang mga luha. Inangat niya ang kanyang ulo at binigyan ng isang mapang-unawang ngiti si Brian. Ayos lang, saad ni Abby na nanginginig ang boses. At least, nahalikan na kita for the first time. Oh, ikaw palang humalik sa akin. Biro ni Abby at marahang tumawa. Napaiwas ng tingin si Brian. Alam niya sa kanyang sarili na hindi totoo ang pinapakitang tuwa ng dalaga sa kanya. Napakunot ang noo nito. Para saan?
1 taon para baguhin ang nararamdaman mo para sa akin. Tuturuan kitang mahalin ako. May maliit na ngiting sagot naman ni Abby. Muling napaiwas ng tingin si Brian. Hindi mo kaya, Abby. Huwag mo nang subukan. Kababata lang ang tingin ko sa'yo at hindi na yun magbabago pa. Wala namang imposible kung susubukan, Brian. Bigyan mo lang ako ng 1 taon. Kapag natapos ng palugit na yon at hindi mo pa rin ako magawang mahalin, then ako na mismo ang magpoproseso ng annulment papers at lalayo sa'yo. Pangako yan. Sa huli ay pumayag na rin ang binata sa hiling ni Abby. At ngayon, kasalukuyan silang nasa mall upang bumili ng engagement ring. Alam ni Abby na kanina pa naiirita si Brian sa kanya. Kung saan-saang jewelry stores kasi niya ito hinihila. Tara Brian, dito tayo sa kabila. Bilis! Masayang saad ni Abby sabay hila sa binata na ngayon ay nakabusangot na ang mukha. Ano ba, Abby? Huwag kang manghila ng damit. Daig mo pang bata sa inaakto mo. Inis na saad ni Brian. Sa totoo lang ay wala talagang balak ang binata na sumama kay Abby. Ngunit pinagbabantaan siya ng kanyang ina na ika-cut off nito ang kanyang mga credit cards kapag hindi siya sasama. Ano ba sa tingin mo ang mas maganda? Ito o ito? May ngiti sa mukhang tanong ni Abby sa binata at ipinapakita ang hawak na 2 singsing. Walang ganang tinapunan lamang ni Brian ng tingin ang mga ito. Ikaw nang bahala. Bakas ang pagkabagot sa boses na sagot ni Brian. Nasaktan man sa inakto ng binata ay pinanatili pa rin ni Abby ang ngiti sa kanyang mga labi. Namumungay ang mga mata nang muling nilingon ng dalaga ang kinatatayuan ng binata. Ngunit unti-unti iyong napawi nang wala na ito sa tabi niya. Tinanaw na lang ni Abby ang papalabas na figura ni Brian sa pinto ng jewelry shop. Nobyo mo po ba yung kasama mong lalaki kanina, ma'am? Usisa ng sales lady sa kanyang harapan. Ah, hindi miss. Fiancé ko siya. May pagmamalaking sagot ni Abby rito. Naku ma'am, hanggat maaga pa, huwag niyo na pong ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Halata naman pong hindi ka mahal ng lalaking yun eh. Ani ng sales lady kay Abby. Bakas ang pait sa mukha nang ngumiti ang dalaga sa kausap. Paano ba yan? Hulog na ako eh. Sa araw ng kasal, hindi alam ni Abby kung ano ang dapat niyang maramdaman habang nakatayo sa entrada ng malaking simbahan. May pangamba sa kanyang puso na labis niyang ikinalito. Nasa tabi ng dalaga ang kanyang ama na may masayang ngiti sa labi nito. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, agad na naglakbay ang kanyang tingin sa lalaking nakatayo sa dulo ng altar. Si Brian, ang lalaking pinapangarap niyang maiharap sa altar. At mangyayari na iyon kahit napipilitan lang ang lalaki na pakasalan siya. Hindi na malaya ni Abby ang pagtakas ng isang butil ng luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa mga mata ni Brian. Walang mababakas na kahit kaunting pagmamahal sa mga tingin nito. Ang mga tinging iyon ang nagsilbing paalala kay Abby na may hangganan ang pagiging mag-asawa nila. Ingatan mo ang anak ko, iho. Sambit ng tatay ni Abby kay Brian nang tuluyan na silang makarating sa kinatatayuan ng lalaki. Tumango lamang ito bago kunin ang dalaga mula sa kanyang ama. Sabay na humarap sina Brian at Abby sa pari na magkakasal sa kanila. Maaari niyo nang ilahad ang inyong mga panata sa isa't isa. Saad ng pari. Huminga ng malalim si Abby bago magsalita. I, Abby Dominguez, take you, Brian Vergara, to be my lawfully wedded husband. I promise to love and honor you, to be your rock and your support. I vow to always be by your side, to share in your joys and sorrows, and to cherish you for the rest of our lives. Together, we will build a future filled with love, laughter, and endless possibilities. Ang mga lumuluhang mata ni Abby ay tuwid na nakatitig sa mga mata ni Brian habang binibigkas ang mga salita ng kanyang panata ng pag-ibig para sa lalaki.
Napansin ni Abby ang pagdaan ng isang hindi mapangalanang emosyon sa mata ni Brian. Ngunit agad rin iyong nawala na tila ba nilikha lamang iyon ng sarili niyang imahinasyon. I, Brian Vergara, vow to cherish you, Abby Dominguez. Maikling saad ng lalaki, sabay iwas ng tingin kay Abby. Mas lalong umagos ang masaganang luha sa mga mata ng dalaga. Ang panata ni Brian para sa kanya ay isang malaking sampal para kay Abby sa katotohanan. Ang katotohanang siya lang ang may gusto ng kasal nila. Sa mata ng mga nakasaksi ay iisipin nilang luha iyon ng saya. Ngunit mali sila dahil mula iyon sa nararamdamang pighati niya. I now pronounce husband and wife. Mr. Vergara, you may now kiss your bride. Deklara ng pari. Agad na mayani ang palakpakan sa loob ng simbahan. Dahan-dahang itinaas ni Brian ang belo na nakatabon sa mukha ni Abby. Masasayang lang ang isang taon na hinihingi mo, Abby. Hinding-hindi ako iibig sa'yo. Bulong nito sa dalaga bago lumayo. Pasimpleng sinapo ni Abby ang kanyang dibdib nang makaramdam siya ng pagkirot mula doon. Huminga siya ng malalim at ikinurap ang mga mata upang pigilan ang kanyang sarili na muling mapaluha. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga panauhin, lalo na sa kanyang ama na bakas ang saya sa mukha habang pumapalakpak. I'm sorry, Mommy. Hindi ko magawang tuparin ang kahilingan mo. You must be very disappointed of me now. Sambit ni Abby sa kanyang isip. Kung buhay pa sana ang nanay niya ngayon, sigurado siya na hindi nito hahayaang ipagsiksikan niya ang kanyang sarili sa lalaking hindi naman siya mahal. Mabilis na natapos ang event at ngayon, sakay na sila ng kotse papunta sa hotel para sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Ni-reserve pa ito mismo ng nanay ni Brian. Maingay na tumunog ang cellphone nito dahilan upang kapwa sila mapatingin roon. Agad na nakaramdam ng pandalamig si Abby nang mabasa niya ang pangalang nakarehistro sa cellphone ni Brian. Amelia, ang nag-iisang ex-girlfriend ni Brian na hanggang ngayon hinihintay pa rin ng binata. Lihim na nanalangin si Abby na huwag sana itong sagutin ni Brian, ngunit agad siyang nakaramdam ng pagkadismaya nang mabilis itong damputin ng binata. Pagkaraan ng ilang segundo, ibinaba nito ang tawag at pagkatapos, walang pasabing hininto ang kotse sa gilid ng kalsada. Kunot noong napalingon si Abby rito. Bumaba ka ng kotse ko, Abby. Utos ni Brian sa kanya. Ha? Pero wala pa tayo sa hotel. Mag-taxi ka na lang. Kailangan kong puntahan ngayon si Amelia. Walang ganang sagot nito sa kanya. Hindi makapaniwalang napatitig si Abby sa kanyang asawa. Para siyang binuhusan ng tubig sa narinig mula rito. O ano? Bilisan mo, Abby. Hinihintay na ako ni Amelia ngayon. Bakas ang iritasyon sa mukha na saad ni Brian sa kanya. Wala nang nagawa pa si Abby kundi ang bumaba ng sasakyan. Nang tuluyan na siyang makababa, agad na pinaharurot ng binata ang sasakyan nito papalayo sa kanya. Parang sinaksak ng milyon-milyong kutsilyo ang puso ni Abby habang tinatanaw ang papalayong figura ng sinasakyan nito. Napayakap si Abby sa kanyang sariling mga braso nang humampas ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang katawan. Isang hikbi ang lumabas sa kanyang bibig, nasundan pa ito ng isa pa hanggang sa tuluyan na siyang napahagulhol. Unang araw pa lamang nilang mag-asawa ay nagawa na siyang iwan ni Brian sa gitna ng daan dahil lang sa natanggap na tawag mula sa dati nitong kasintahan. Ni hindi man lang siya hinatid muna nito sa hotel. Gusto niyang sigawan si Brian at sabihing huwag siyang iwan. Gusto niyang pagbawalan ng binata na puntahan ng dati nitong nobya. Ngunit wala siyang karapatan dahil asawa lang niya ito sa papel. Kinabukasan ay tulala si Abby habang nakaupo sa dining ng hotel room na tinutuluyan nila. Abala ang kanyang isip sa paglalakbay sa pangiiwan na ginawa ni Brian sa kanya kagabi upang puntahan ang ex-girlfriend nito. Alam niyang wala siyang panama kay Amelia
dahil simula pa lang ay ito naman talaga ang mahal ni Brian. Samantalang siya'y asawa lang ng binata sa papel. Pero hindi niya mapigilang makaramdam ng sakit sa tuwing naaalala ang walang pagdadalawang isip na pag-iwan nito sa kanya sa mismong araw pa ng honeymoon dapat nila. Pagak na napatawa si Abby sa kanyang isip at nag-expect pa talaga siya ng honeymoon. Kahit alam niya sa sarili na araw-araw na kirot sa puso ang kaakibat ng desisyon niyang itali ang kanyang sarili kay Brian sa loob ng 1 taon, hindi pa rin talaga siya handa at hindi pa rin siya nasasanay. Nagising si Abby mula sa malalim na pag-iisip nang may naglapag ng 1 tasa ng gatas sa kanyang harapan. Si Brian iyon, nakauupo lamang sa kanyang harapan habang hawak nito ang 1 tasa ng kape. Hindi na pinansin pa ni Abby ang binata o kahit sulyapan man lang at inabala na lamang ang sarili sa paghigop ng gatas na ibinigay nito. Nang tuluyan iyong maubos, agad na tumayo si Abby at akma na sanang aalis nang biglang magsalita si Brian. Tungkol pala kagabi. Nang marinig ni Abby ang mga salitang binitiwan nito, alam niya na kung saan patutungo ang pag-uusapan nila. Mabilis niya itong hinarap. Yung kagabi ba? Ayos lang sa akin yon. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Ngumiti si Abby upang ipakita kay Brian na ayos lang talaga siya. No, hindi yun tungkol sa atin, Abby. Tungkol sa akin at kay Amelia. Paglilinaw pa ng binata sa kanya. Gusto nang umalis ni Abby palayo sa lalaki. Ayaw niyang marinig ang susunod nitong sasabihin. Nagkabalikan na kami ni Amelia kagabi. Alam kong mali dahil kasal ako sa'yo. Pero alam naman natin na sa papel lang yun, di ba? Muling namuo ang matinding kirot sa dibdib ni Abby sa mga salitang binitiwan nito sa kanya. Ang bawat salita ay tila bakarayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Tumingala si Abby upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata at mahinang tumikhim bago tuluyang mahanap ang sariling boses. Ano ka ba? Ayos lang. Hiniling ko lang naman sa'yo na bigyan mo ko ng 1 taon para turuan ka na mahalin ako. Pero hindi naman kita pipigilang magmahal at makipagrelasyon sa iba. Feelings mo naman yan eh. Ang bawat salitang binibitiwan niya ay taliwas sa tunay niyang nararamdaman. Masakit. Sobrang sakit para sa kanya na marinig mula sa taong mahal niya na nakipagbalikan ito sa kanyang ex-girlfriend kahit nakasal sila. Pero hindi niya kayang umapila dahil una sa lahat, siya ang nagdala sa kanyang sarili sa ganoong sitwasyon. Labas muna ako. Ilagay mo na lang ang tasang pinag-inuman mo. Huhugasan ko yan mamaya. Pagdadahilan ni Abby bago nagmamadaling lumabas ng hotel. Wala siya sa sariling naglalakad palabas ng building habang pilit na pinupunasan ang mga luhang hindi ata maubos-ubos. Hindi niya namalayan ang isang tumatakbong figura dahilan upang magkabanggaan sila. Sa sobrang lakas ng impact ay napaupo na lamang si Abby sa sementadong daan. Miss, ayos ka lang? Tanong ng isang hindi pamilyar na boses ng isang lalaki. Puno iyon ng pag-aalala, lalo pat nakita nito ang luha niyang mga mata. Agad lumuhod ang binata sa harapan ni Abby at tarantang hinawakan ang balikat niya. Miss, nasaktan ka ba? Saan? I'm really sorry, hindi kita napansin. Paghingi pa nito ng pasensya. Iniangat ni Abby ang kanyang ulo at agad na nagkasalubong ang mga mata nilang dalawa. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang may nagtulak sa kanya na ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit nang makita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng nag-aalalang mga mata ng estrangherong binata. Hindi na napigilan ni Abby ang kanyang sarili at tuluyan na siyang napahagulhol ng malakas. Ang sakit! Ang sakit-sakit! Sobrang sakit na! Nataranta ang binata sa malakas na pagngawa ng dalaga. Nakita niya pa ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao sa kanya. Tila ba inaakusahan siya ng mga ito na siya ang nagpaiyak sa dalagang kaharap. Mali kayo nang iniisip. Paliwanag ng binata,
ngunit napapailing lang ang mga tao sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya at muling binalingan ng tingin ang dalaga na umiiyak pa rin. Inalalayan ng binata si Abby na tumayo at iginiya sa isang bleacher sa tabi. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ng pag-iyak mo, miss. Dahil sa nakikita ko, wala ka namang kahit anong galos. Panimula ng binata. Pero kasi, nasa public place tayo ngayon. Nakukuha mong atensyon ng mga tao. Mahinahong dugtong pa nito. Napatigil sa pag-iyak si Abby at nilibot ang tingin sa buong paligid. Nang makita niyang marami ang nakatingin sa pwesto nila, nahihiya niyang pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Gamitin mo to para punasan ang mga luha mo. Saad ng binata, sabay lahad ng hawak nitong puting panyo. Nahihiya namang tinanggap iyon ni Abby. Salamat. Pasensya na rin pala. Nadamay ka tuloy sa kaabnuyan ko. Paghingi naman ni Abby ng pasensya rito. Ayos lang. Wala namang masama pag umiyak ang isang tao. Huwag lang talaga sa public place. Baka mapagkamalan ka pang baliw. Natatawang biro pa ng binata. Napatawa na rin si Abby. Ewan niya ba pero nakakahawa ang tunog ng tawa nito. Nakaka-refresh. By the way, ako nga pala si Jay. Alam kong obvious naman sa suot kong coat. I'm a doctor. Pakilala ng binata kay Abby sabay lahad ng kamay nito. Mahinang napatawa ang dalaga. Ako naman si Abby. Sagot niya at tinanggap ang kamay nito para sa shake hands. Break time mo? Dugtong niya pa. Napakamot ng ulo si Jay. Actually, may hinahabol talaga akong pasaway na pasyente kanina. Natatawang sabi pa ng binata. Hala, ganun ba? Sorry talaga, natakasan ka tuloy ng pasyente mo. Ayos lang, meron naman akong mga kasamang nurse na humahabol din kanina. Sa puntong iyon ay nahanap ni Abby ang isang kaibigan sa katauhan ng binatang si Jay. Maagang gumising si Abby upang ipaghanda ng almusal ang asawa niyang si Brian. Isang buwan na ang lumipas mula nang maikasal silang dalawa. Sa buong durasyon ng panahong iyon, ginugol niya ang kanyang sarili na gampanan ng responsibilidad bilang asawa nito. Nang matapos sa pag-aayos ng mesa si Abby ay balak na sana niyang umakyat upang sadyain si Brian sa kwarto nito. Ngunit nakita niya ang lalaki na nagmamadaling bumaba ng hagdanan. Malaki ang ngiting nilapitan ni Abby ang kanyang asawa. Buti bumaba ka na, Brian. Halika, kain na tayo. Masayang pag-aya niya rito. I'm sorry pero kailangan ko nang umalis. Doon ako kakain sa kondo ni Amelia. Saad ni Brian na hindi man lang tinatapunan ng tingin ng asawang si Abby. Magsasalita pa sana si Abby pero hindi niya na nagawa iyon, lalo na nang mabilis na naglakad-takbo si Brian palabas ng bahay. Sa loob ng isang buwan na pagsasama ni na Abby at Brian ay paulit-ulit na nangyayari ang ganoong senaryo. Paglulutuan ni Abby ang kanyang asawa ngunit hindi naman ito kakain. Napabuntong hininga na lamang si Abby at nagpa siyang bumalik ng kusina tsaka kinain ang pagkaing niluto niya. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Abby nang marinig ang ingay ng pagkabasag na nagmumula sa sala. Nangamba siya dahil wala pa naman si Brian sa bahay nila. Hindi pa kasi ito umuwi magmula nang umalis ito kaninang umaga. At alam ni Abby na tumuloy na naman ang asawa niya sa nobya nitong si Amelia. Kahit nakakaramdam ng takot, matapang na lumabas si Abby sa kwarto at dahan-dahang bumaba sa hagdan papuntang sala. Sino yan? Kabadong saad niya. Nang buksan niyang ilaw ng sala, ay agad na bumungad sa kanya ang lasing na si Brian. Brian? Pabulong na bigkas ng dalaga. May pag-aalalang nilapitan niyang asawa nang makita niya ang nagdurugong kamay nito. Hawak nito ang isang basag na bote ng alak na sa tingin niya ay pinagmula ng ingay kanina. Inagaw ni Abby ang basag na bote mula sa kamay ni Brian at nagmamadaling kinuha ang first aid kit mula sa kusina.
Nang makabalik sa sala ay agad niyang inalalayang maupo si Brian. Habang ginagamot ni Abby ang sugat sa kamay nito, bigla itong nagsalita. Pinagtaksilan niya na naman ako. Mahinang saad ni Brian. Nagtataka namang inangat ni Abby ang kanyang ulo at tiningnan ang mga mata nito. Nahuli ko si Amelia na niloloko na naman ako. Akalain mo yun? Nakipagbalikan ako sa kanya kahit nakasal ako sa'yo, pero nagawa niya pa rin akong pagtaksilan. Nasasaktang imporma ni Brian sa kanya. Napatitig lang si Abby. Wala siyang mahanap na tamang salita upang i-comfort ito. Dahil kahit siya ay tila kinurot ang puso na makita ang nasasaktan nitong ekspresyon. Hindi para sa kanya, kundi para sa ibang babae. Hindi na umimik pa si Abby at ipinagpatuloy na lamang ang paggamot sa kamay nito. Nang matapos ay tatayo na sana ang dalaga upang ibalik ang first aid kit sa lalagyan nito, ngunit napahinto siya nang biglang yakapin ni Brian ang kanyang bewang gamit ang dalawang braso nito. Huwag mo akong iwan. Please. Huwag mo rin akong iwan, Abby. Pabulong na sabi nito sa kanya. Napaluha si Abby. Dapat makaramdam siya ng tuwa ngayon dahil ang lalaki na mismo ang humiling na manatili siya sa tabi nito. Pero bakit ang sakit pakinggan? Pagdating ng madaling araw, naalimpungatan si Brian mula sa pagkakatulog. Bumangon ito at napansing sa sofa na pala siya nakatulog. Napakuyom siya ng kamao nang muling rumagasa sa kanyang alaala ang pagtataksil ng kanyang nobya na si Amelia. Tatayo na sana siya paalis ng sofa nang mapansin niya ang kumot na alam niyang ikinumot ni Abby sa kanya kagabi. Kahit lasing siya ay malinaw para sa kanya ang pag-aalaga ng asawa niya. Maya-maya, napalingon siya sa gawin ng kusina kung saan abala sa pagluluto si Abby. Sa isang buwan na pagsasama nila ay ginawa nito ang lahat upang maging isang mabuting asawa. Ngunit kahit minsan, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Ngayon, napagpasyahan niyang bumawi rito. Simula sa araw na yon, susubukan ni Brian na turuan ng puso niya na mahalin si Abby, ang kanyang asawa. Samantala, sa kusina ay abala si Abby sa paggawa ng hangover soup para sa asawa. Habang naghihiwa ng mga sangkap ay biglang sumulpot si Brian mula sa kanyang likod. Anong niluluto mo? Halos mapatalan si Abby sa gulat nang marinig ang boses ni Brian sa kanyang likuran. Magluluto ka ng hangover soup para sa akin? Tanong pa nito. Nahihiya namang tumango si Abby. Sana lang ay kainin na nito ang ginawa niya. Gusto mo bang tulungan kita sa pagluluto ng ibang potahe para sa umagahan natin? Suhestyon pa ni Brian, dahilan upang manlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi makapaniwala si Abby sa narinig mula sa asawa. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na tutulungan siya nitong magluto. Idagdag pa ang kaisipang sasabay na ito sa hapagkainan. Isa ang araw na yon sa pinakamasayang pangyayari sa buhay ni Abby. Dahil magkasama sila ni Brian na nagluluto at sabay na kumain sa unang pagkakataon. Simula din noon ay palagi nang sumasabay si Brian sa kanya sa hapagkainan. Magaan na rin ang pakikitungo nito sa kanya, bagay na labis niyang ikinatuwa. Isang gabi ay tahimik na naghahapunan sina Abby at Brian. Hindi komportable si Abby sa katahimikang iyon. Kanina pa siya naiilang dahil panay ang sulyap ng lalaki sa kanya. Tapos, bubuka ang bibig na para bang may sasabihin pero hindi naman itinutuloy. May gusto ka bang sabihin? Hindi na napigilan ni Abby ang sarili na tanungin si Brian. Malakas na tumikhim ang lalaki bago sumagot. Narinig kong marami daw falling stars ngayong gabi. Umpisa nito. Tumango na lamang si Abby kahit na nagtataka siya sa sagot ni Brian. Gusto mo bang mag-stargazing mamaya? Dugtong pa nito, dahilan upang mapamaang si Abby sa kaharap. Saglit siyang natigilan, ngunit kalaunay, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang tuluyang maproseso sa utak ang sinabi ni Brian.
Hindi makapaniwala si Abby na inalok siya nitong mag-stargazing. Nang matapos silang maghapunan, agad na gumayak si Abby sa kanyang kwarto at dali-daling pumunta sa walk-in closet upang maghanap ng magandang damit. Tarantang nagbihis si Abby. Ayaw niyang paghintayin si Brian, lalo pat ito ang unang beses na inaya siya nitong lumabas. Baka kasi mamaya ay magbago ang isip nito, ito pa naman ang unang date nila. Napailing-iling si Abby sa pagiging assuming. Hindi naman sinabi ng lalaki na date iyon, pero siya na lang ang nag-assume. Saglit siyang sumulyap sa salamin upang silipin ang kanyang itsura, kahit na confidence naman siya sa taglay niyang ganda. Nang masatisfied na si Abby sa kanyang ayos ay agad siyang bumaba sa sala at naabutan niya agad doon si Brian na naghihintay sa kanya. Ang ganda mo ngayon ah. Halatang nag-ayos muna bago bumaba. Biro nito sa kanya. Kahit gulat sa unang pagkakataong marinig na nagbibiro si Brian ay nahihiyang napaiwas ng tingin si Abby. Pakiramdam niya ay simpulan ng kamatis ang mukha niya ngayon. Narinig niya ang matunog na paghalakak ni Brian. Napalingon tuloy siya sa gawin nito. Kailan nga ba ang huling araw na marinig niya ang halakak ng lalaki? Hindi niya alam, pero masaya siya dahil muli niya iyong narinig. Bonus na lang na siya ang dahilan ng pagtawa nito. Kahit na naninibago siya na makita ang saya sa mukha ng asawa, ay nakaramdam si Abby ng labis na tuwa. Mula kasi nang nagtapat siya sa lalaki, ay hindi niya na nasilayan ang tuwa sa mukha nito tuwing kaharap siya, lalo na nung na-engage at kinasal sila. Sa isang iglap ay gumaan ang pakiramdam ni Abby habang nakatitig sa masayang mukha ni Brian. Na-miss niya ang mga ngiti at tawa na iyon. Yon ang uri ng tawa na palagi niyang nakikita noong mga bata pa sila. Yung uri ng tawa na dahilan ng pagka-inlove niya rito. Lumabas sila ng bahay at dumiretso sa malawak na garden sa harap. Nakita ni Abby ang nakalatag na malaking tela. Iginiya siya ni Brian papunta roon. Magkatabi silang umupo at sabay na pinagmasdan ang mga bituin sa langit. Kahit na puno ng katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa, nakaramdam pa rin ng kapayapaan si Abby. Ang sarap sa pakiramdam ng ganoong senaryo. Yung katabi mo yung taong mahal mo habang tinatanaw ang mga bituin sa langit. Napaisip tuloy si Abby kung katulad niya ay masaya rin kaya ito. O baka naman iniisip pa rin ng lalaki ang nobya nitong si Amelia. Baka hinihiling nito na sana si Amelia na lamang ang kasama nito ngayon at hindi siya. Pilit na lamang iwinaksi ni Abby ang mga negatibong namuo sa kanyang isip. Pinili niyang i-enjoy ang moment nila ngayon. Siguro naging mahirap para sa'yo. Biglang sambit ni Brian habang nakatingin pa rin sa langit. Hindi maintindihan ni Abby kung ano ang nais ipahiwatig ng lalaki, kaya minabuti na lamang niyang hintayin ang susunod nitong sasabihin. Mula nung high school tayo hanggang ngayon, hinahabol-habol mo pa rin ako. Ngunit kahit minsan hindi man lang kita binigyan ng pansin kahit isang saglit. Saad pa nito. Mapait na ngiti ang pumorma sa mga labi ni Abby nang marinig iyon. Ayos lang naman, sagot naman niya. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas na loob na ibigkas ang mga salitang iyon. Desisyon ko ang mahalin ka, Brian. Kahit na alam kong hanggang kababata lang ang tingin mo sa akin. Sumugal ako kahit na alam kong ako pa rin ang matatalo. Tumaya ako sa pag-asang matututunan mo rin akong mahalin. Sa totoo lang, masakit. Lagi akong nasasaktan. Pero choice ko to at dapat ko tong panindigan. Hanggat kaya kong mahalin ka, hindi kita susukuan, Brian. Pag-amin pa ni Abby sa lalaki. Abby! Bulong ni Brian at tuluyan na siyang binalingan nito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng awang nakatingin sa kanya. At hindi iyon nagustuhan ni Abby. Ayaw niyang kaawaan siya nito. Huwag mo akong kaawaan, Brian. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin, Abby.
Wala ka namang dapat gawin. Hayaan mo lang akong mahalin ka hanggang sa tuluyan akong mapagod. Paninindigan ko yung pangako ko sa'yo, Brian. Kapag matapos ang 1 taon at hindi mo pa rin ako kayang mahalin, tuluyan kong buburahin itong nararamdaman ko para sa'yo. Nakita niya ang pagtutol sa mga mata ng lalaki. Alam kong magiging selfish ako kung sasabihin ko to. Pero, pwede bang hintayin mo ko, Abby? Alam kong matagal, pero makakapaghintay ka naman, di ba? Puno ng pagsusumamong saad ni Brian sa kanya. Ngumiti siya rito at tumango. Alam ni Abby na hindi na naman niya mapipigilan ng sarili na panghawakan ang mga salitang binitiwan ni Brian. Aasa na naman siya rito. Sana lang ay hindi na siya mabibigo sa pagkakataong ito. Mula ng gabing iyon, agad na tinupad ni Brian ang pangako nitong unti-unting papapasukin sa puso niya si Abby. Bawat araw, ipinaparamdam sa kanya ng lalaki ang kagustuhan nitong turuan ang puso na mahalin siya. Katulad na lamang ngayon, dinala siya ni Brian pinakapaborito niyang lugar mula bata pa lamang sila. Hindi mapakali si Abby sa sobrang excitement habang inililibot ang tingin sa Enchanted Kingdom. Kanina pa nila sinusubukan ang lahat ng activities at games. Kaya ngayon, susubukan naman nila ang iba't ibang mga rides. Yon, sakay tayo doon, Brian. Turo ni Abby sa roller coaster kung saan makikita ang nagsisigawang mga tao na nakasakay doon. Sure ka? Baka masuka ka. Saad ni habang ngumunguya ng mais na binili pa nila kanina. Ako pa. Si Abby yata to. Napailing-iling na lamang ang lalaki. Para nakaukit naman sa labi nito ang isang ngiti. Ilang sandali pa ay nakasakay na sila sa roller coaster. Brian, kabadong pagtawag pansin ni Abby sa lalaki. Nilingon siya nito nang may nagtatanong na tingin. Nakakatakot pala dito sa itaas. Para kung ihuhulog. Bakas sa mga nanginginig na kamay ni Abby ang namumuong takot. Ayos ka lang ba? Kung natatakot ka, pwede naman tayong bumaba dahil hindi pa naman nagsisimula. Suhestyon ni Brian. Halata sa boses nito ang pag-aalala sa kanya, kaya sigurado si Abby na namumutla na siya ngayon. Ayos lang. Takot lang ako pero hindi ako bababa, no? Tapang-tapangan na sabi niya pa rito. Mahinang napatawa si Brian at inabot ang kamay ng asawa bago ipinagsiklop ang kanilang mga kamay. Mariing napapikit si Abby nang magsimula ng umandar ang roller coaster. Buksan mo ang mga mata mo, Abby. Agad siyang umiling. Ayoko. Mariing tutol niya rito. Hindi mo makikita ang magagandang views kung nakapikit ka lang. Unti-unting iminulat ni Abby ang kanyang mga mata at agad na bumungad sa kanyang paningin ang gwapong mukha ni Brian na nakangiti sa kanya. At sa mga oras na yon ay tila nawala ang agam-agam at takot na nararamdaman niya habang nakatingin sa mga mata ng lalaki. Ni hindi niya na napansin ang pagbulusok ng roller coaster pababa. Akala ni Abby ay ayos na ang lahat, na kahit papaano ay may patutunguhan ang ilang taong sakit na itinaya niya para sa lalaki. Ngunit nagkamali siya. Nagkamali na naman siya. Sa araw na iyon, maagang pumasok sa opisina si Brian dahil may imimit daw itong kliyente. Dahilan upang hindi na ito makapag-almusal. Kaya naman, napagpasyahan ni Abby na dalhan ito ng pagkain sa opisina. Excited na tinikman ni Abby ang kanyang niluto. Tumango siya ng malasahan ng sakto nitong timpla. Nang tumingin siya sa wall clock ay nakita niyang oras na ng tanghalian, kaya agad niyang inilagay sa Tupperware ang niluto niyang adobong manok na paborito mismo ng kanyang asawa. Nang maihanda na niya ang lahat ay excited siyang pumanhik sa kwarto upang magbihis at magayos. Sinisigurado ni Abby na magmumukha siyang maayos at presentableng tingnan bago lumabas ng bahay at gumayak papunta sa opisina ng kanyang mister. Hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Abby habang tinatahak ang daan papunta sa opisina ni Brian. Dahil ito ang unang pagkakataon na bibisita siya doon. Nang makarating sa building na pagmamay-ari mismo ni Brian at ng pamilya nito,
Agad siyang bumaba ng sasakyan at pumasok roon. Pagpasok niya pa lamang ay napalingon na agad sa kanyang direksyon ang ilan sa mga empleyado. Hindi na lamang iyon pinansin ni Abby at agad siyang pumasok sa elevator papunta sa pinakamataas na palapag kung saan nakabase ang main office ni Brian. Nang makarating roon ay agad siyang lumabas at naglakad papunta sa front desk kung saan nakatayo ang isang babae na abala sa ginagawa nitong papeles. Tumikhim si Abby upang kunin ang atensyon nito na sa tingin niya ay sekretarya ni Brian. Umangat naman ang ulo nito at agad siyang binigyan ng isang mabait na ngiti. "What can I do for you, ma'am?" Magalang na saad nito sa kanya. Nandito ako para kay Brian. Nandyan ba siya? May ihahatid lang kasi ako sa kanya," sabi ni Abby sa sekretarya nito. "I'm sorry ma'am, pero may bisita pa po kasi si Mr. Vergara. Kung gusto niyo po, iwan niyo na lang po rito at ako nang magbibigay niyan kay sir." Alanganing mungkahi nito sa kanya. Lihim na napakunot ang noo ni Abby nang mapansin niya ang hindi mapakaling ekspresyon ng sekretarya. Na-curious tuloy siya kung sino ang bisita na nasa loob ng opisina ng asawa niya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Abby ng labis na kaba. At tila ba, hindi siya mapakali hanggat hindi niya makita kung sino ang kasama ni Brian ngayon sa loob ng opisina nito. Kaya wala sa sariling nagmarcha si Abby papunta sa pinto ng opisina ni Brian. Sinubukan pa siyang pigilan ng sekretarya, ngunit hindi siya nagpaawat. Nang tuluyan ng makalapit sa pinto ay walang pag-aatubiling binuksan iyon ni Abby, na sana pala ay hindi niya na lamang ginawa. Para siyang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig sa kanyang nakita. Ito ba ang kamiting ng kanyang asawa? Wala mang alam si Abby sa pagnenegosyo, pero nakakasigurado siya na walang magkasosyo ang naghahalikan sa gitna ng meeting na sinasabi nito. Wala sa sariling na ibagsak ni Abby ang mga bit-bit na baunan dahilan upang agad na maghiwalay ang dalawa mula sa paghahalikan nito. Lalong nakaramdam ng panghihina si Abby nang makumpirmang si Amelia ang kahalikan ng asawa niya. "Oh, tingnan mo nga naman kung sino ang nandito. Kumusta ka na, Abby?" Baliwalang tanong ni Amelia sa kanya. Nakaukit pa sa mapulang labi nito ang isang ngisi. Tila ba nang aasar ito sa kanya. Si Abby ay natulos lamang sa kinatatayuan. Hindi alam ang gagawin, kung aalis ba siya o haharapin ang mapait na katotohanan na sumampal sa kanya. Lalo na nang masilayan niya ang gilting mukha ni Brian. Kahit na nasasaktan, pinili na lamang ni Abby na ngumiti sa harap nito. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Brian. Pero ano nga ba ang karapatan niya? Siya man ang asawa nito, pero hindi naman siya ang mahal. Sa nasaksihan ni Abby, sa tingin niya ay mukhang nagkabalikan na ulit ang dalawa. "Pasensya na, nastorbo ko yata kayo," paumanhin pa ni Abby sa dalawa. Nang muling dumako ang tingin ni Abby kay Brian, ay agad na sumalubong sa kanya ang nangungusap na mga mata nito. Tumulo ang isang patak ng luha sa mga mata ni Abby, ngunit agad niya ring iyong pinalis gamit ang likod ng kanyang palad. Walang paalam siyang tumalikod at lumabas ng opisina dahil ayaw niyang bumigay sa harap ng mga ito. Nang tuluyan na siyang nakapasok sa elevator, ay agad na dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Walang kasing tindi ng sakit ang nararamdaman niya ngayon, para siyang dinurog ng paulit-ulit. Ganun pala talaga yon, yung pakiramdam na parang inilipad ka sa alapaap sa sobrang saya, ngunit agad ring ibinagsak sa pinakamasakit na paraan. Ang halos isang buwang pagmamahal na ipinaramdam sa kanya ni Brian ay tila ipinahiram lang sa kanya. Ang bilis mawala, ang bilis binawi. Sa puntong iyon, gusto nang sumuko ni Abby sa pagmamahal para kay Brian. Tama na siguro ang ilang taong iginugol niya rito. Ginawa na niya ang lahat ng makakaya niya upang masuklian ito ang pagmamahal niya. Pero hindi nga talaga mapipilit ang puso. Titigilan niya na ang panglilimos ng atensyon
at pagmamahal mula sa kanyang asawa. Alam niya sa kanyang sarili na kung ipagpapatuloy niya ang pagkahibang sa lalaki ay baka tuluyan na siyang masiraan ng ulo. Nang bumukas ang elevator ay agad na dumiretso si Abby sa pwesto kung saan niya iniwan kanina ang kanyang sasakyan. Wala pa ring tigil sa pag-agos ang luha sa kanyang mga mata habang minamaneho ang kotse. Ang kanyang isip ay naglalakbay kung papaano niya ipapaliwanag sa kanyang ama ang plano niyang annulment sa pagitan nila ni Brian. Dahil roon, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan at huli na upang maiwasan niya ito. Malakas na nauntog ang kanyang ulo sa steering wheel dahil sa malakas na impact ng pagkakabangga. Ramdam niya ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ulo. Kahit nakakaramdam ng panghihina at nanlalabo ng paningin ni Abby, pilit niyang hinagilap ang kanyang cellphone. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, agad siyang nawala ng malay. Nang magising si Abby ay ang nag-aalalang mukha agad ng kanyang ama ang bumungad sa kanya. Salamat sa Diyos at nagising ka na, anak. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Puno ng pag-aalalang tanong ng kanyang ama. Tubig, ang tanging salita na naisambit ni Abby. Agad namang sumali ng isang baso ng tubig ang kanyang ama mula sa pitchel na nasa bedside table. Nang matapos makainom ng tubig si Abby, muli niyang binalingan ng tingin ang kanyang ama. Ilang oras po akong tulog, Papa? Tanong niya rito. Halos 2 linggo ka ng tulog, Abby. Naluluhang sambit naman ito. Alam po ba ito ni... Hindi na naituloy pa ni Abby na ibinigkas ang pangalan ni Brian nang muling sumagot ang kanyang ama. Nang walang hiya mong asawa? Galit na saad nito. Napatungo na lamang si Abby. Alam niya pero hindi ko hinayaang muli pa siyang makalapit sa iyo, anak. Puno ng pagkamuhi ang boses nito. Bakit hindi mo sinabi na niloloko ka pala ng asawa mo? Na habang kasal kayo, nakikipagrelasyon siya sa iba. Bakit ka nagtiis, anak? Bakas sa mga mata ng tatay ni Abby na nasasaktan ito para sa kanya. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. I'm sorry po, Papa. Mahal ko lang po talaga siya. Masyado akong nabulag sa pagmamahal sa kanya at hindi na napansin na nasisira ko na palang sarili ko. Umiiyak na sabi ni Abby. Parang gusto niyang sumabog sa mga oras na yon. Gusto niyang ilabas ang lahat ng hinanakit na kinikimkim niya sa loob ng ilang taon dahil lang sa isang lalaki na hindi siya kayang suklian ng pagmamahal. Papa, hindi ko na kaya. Ang sakit niyang mahalin. Ang hirap niyang ipaglaban. Agad siyang niyakap ng kanyang ama. Dahil roon ay tuluyan ng napahagulhol si Abby. Dumaan ng ilang araw ng pagka-confine ni Abby ay tuluyan na siyang na-discharge sa ospital. At napagpasyahan niyang umuwi sa bahay na tinutuluyan nila ni Brian na labis na tinutulan ng kanyang ama. Ngunit nang ipinaliwanag ni Abby ang kanyang dahilan ay pumayag rin naman ito. Mapait ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Abby habang nakatayo sa harap ng bahay na minsan niya ring itinuring na tahanan. Kahit nanginginig ang mga kamay, pinilit niyang kumatok sa pinto. At ilang segundo lang ay may nagbukas roon. Agad na bumungad sa kanya ang stress na mukha ni Brian. Bakas sa maputlang mukha at malaking eyebags ng lalaki na wala itong maayos na tulog sa nagdaang mga araw. Nakita ni Abby ang agad na pagliwanag ng mukha ni Brian nang mapagtanto nito na siya ang bisita. Kitang-kita niya ang pangungulilang nakaukit sa mga mata nitong nakatingin sa kanya. Magsasalita na sana siya pero sa isang iglap ay nahanap niya ang kanyang sarili na nakakulong sa mga bisig ni Brian. Salamat at ayos ka na ngayon, Abby. Sobra akong natakot nang malaman kong naaksidente ka. Sana sinundan agad kita nung araw na yon. Hindi sana nangyari yun sa'yo. Saad pa nito. Mahigpit ang yakap ni Brian sa kanya na para bang ayaw siyang pakawalan nito.
Rinig pa niya ang mahihinang paghikbi ng lalaki. Subalit, imbes na makaramdam ng tuwa si Abby sa ipinapakita nitong pag-aalala sa kanya, sumikip lamang ang kanyang dibdib. Nasasaktan siya. Walang salita na lumabas sa bibig ni Abby at nahalata iyon ni Brian. Humiwalay ito mula sa pagkakayakap at tumingin sa kanya. Nakita ni Abby ang takot na gumuhit sa mga mata ng lalaki. Alam kong nasaktan kita sa nakita mo nung araw na yon. Pero magpapaliwanag ako. Ipapaliwanag ko ang lahat, Abby. Pakiusap, pakinggan mo lang ang paliwanag ko. Ngiti lang ang isinagot ni Abby sa kanya. Hindi mo ba ako papapasukin? Iyon ang naging tanong niya sa lalaki. Pumasok agad siya sa bahay kahit hindi pa siya iniimbitahan nito. Nang makaupo sa sofa, agad na tumabi si Blake sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. May gusto ka bang kainin o inumin? Sabihin mo, ipaghahanda kita agad. Sunod-sunod nitong tanong, ngunit umiling lamang siya. 5 buwan na pala tayong kasal, no? Panimula ni Abby habang may maliit na ngiti sa kanyang labi. May 7 buwan pa tayo bago matapos ang napagkasunduan natin. Dagdag niya pa rito. Anong gusto mong ipahiwatig, Abby? Nababahalang tanong ni Brian sa kanya. Naisip ko lang na nahihirapan ka na sigurong pakisamahan ako dahil lang sa napagkasunduan natin. Magsasalita na sana ito, ngunit hindi niya iyon hinayaan. Kaya napagdesisyonan ko na itigil na natin to. Buo ang pagpapasyang hayag niya kay Brian. Ano? Hindi ako papayag, Abby. Mariing pagtanggi naman ito. Pero ito ang nararapat, Brian. Masyado na nating nasasaktan ng isa't isa. Kaya mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Napabitaw si Brian mula sa pagkakahawak nito sa mga kamay ni Abby. Pinoproseso ang mga salitang binibitiwan nito. Sinasabi mo bang sumusuko ka na sa atin? Sumusuko ka na sa akin? Tumango si Abby bilang pagsang-ayon. Pumatak ang isang butil ng luha sa mga mata ni Brian. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pang natutunan na kitang mahalin, Abby? Handa na ako eh. Handa na akong tanggapin ka bilang asawa ko. Bakas ang sakit sa bawat pagbigkas ng mga salita nito. Tumungo si Abby nang marinig iyon. Masaya siya sa totoo lang. Masaya siya na kahit papaano ay natutunan din siyang mahalin nito. Ang sarap sanang pakinggan kung sinabi mo yan sa akin ng mas maaga, Brian. Pero kasi masyado na akong naubos. Hindi na maramdaman ng puso ko ang tuwa sa mga sinasabi mo. Mahal mo pa naman ako, di ba? Pakiusap. Sabihin mo sa akin, mahal mo pa ako, Abby. Mahal kita, pero mas mahal ko ang sarili ko. Hindi ko kayang tuluyang mawala sa sarili ko dahil lamang sa pagmamahal ko sa'yo. Iniabot ni Abby ang kanina niya pang hawak na annulment paper na ngayon lang napansin ng lalaki. Lumuluhang tiningnan iyon ni Brian bago nagmamakaawang tumingin sa kanya. Palayain na natin ang isa't isa. Sa pagkakataong yon, pinili ni Abby ang kanyang sarili. Makalipas ang 10 taon, sa parke ay masayang ninanamnam ni Brian ang kapayapaan ng paligid nang may makita siyang pamilyar na figura sa di kalayuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto kung sino iyon. Si Abby, ang dati niyang asawa, at ang babaeng tinake for granted niya noon, ngunit mahal pa rin niya hanggang ngayon. Dumagsa ang halo-halong emosyon na bumalot sa kanya. Kuryosidad, pananabik at bahid ng pag-asa. Ang kanyang lakas ng loob at nagsimulang maglakad patungo kay Abby. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin at kung papaano siya makikipag-ugnayan muli sa dalaga. Ngunit buo ang desisyon niyang lapitan ito. Habang papalapit na siya sa pwesto ni Abby, ay nakita niyang isang batang babae na tumatakbo papalapit rito. "Mama, tingnan niyo po, binilan ako ni Papa ng ice cream." Masayang saad ng bata kay Abby.
Puno ng tuwa na ipinakita rito ang hawak na sorbetes. Rinig ni Brian ang malutong na halakhak na kumawala mula sa bibig ng dati niyang asawa. Halakhak na matagal na niyang hindi narinig. Pagkaraay may dumating na isang lalaki na may suot na doctor's coat. Lumapit ito kina Abby. Hindi nakawala sa paninginib ni Brian ang paghalik ng lalaki sa labi nito. Binilhan mo na naman ng ice cream itong anak natin. Alam mo naman kapag nakatikim na yan ng isang beses, uulit at uulit na naman yan. Paninermon pa ni Abby sa lalaki, ngunit may ngiti namang nakaukit sa labi nito. Kahit ilang pulgada ang distansya ni Brian sa mga ito, kitang-kita niya ang kinang ng saya sa mga mata ni Abby. Yung klase ng saya na hindi niya nakita nung sila pa. Tila ba tinutusok ng libu-libong karayom ang puso ni Brian sa kanyang nasaksihan. Malinaw para sa kanya na nakamove on na ang dating asawa. Heto't nakikita niya ngayon na masaya na itong lumikha ng bagong buhay kasamang iba. Tila nakaramdam ng panghihina si Brian mula sa kanyang kinatatayuan. Pinaghalong sakit at saya ang nararamdaman ni Brian habang pinagmamasdan si Abby kasama ang pamilya nito. Nasasaktan siya dahil inaamin niyang sa loob ng 10 taon mula nang legal silang naghiwalay nito ay umaasa pa rin siyang muli silang magkakabalikan. At sa pagkakataong yon ay hindi na niya sasaktan at paiiyakin pa ang babae. Ngunit hindi na yun mangyayari pa. Ganun pa man, masaya siya dahil nakamit na ni Abby ang kasiyahang hindi nito natamasa sa piling niya noon. Kaya naman, napagpasyahan ni Brian na hindi niya na panghimasukan pa ang kaligayahan nito o guluhin ang buhay na binuo nito para sa sarili. Huminga siya ng malalim. Tinanggap niya ang realidad ng sitwasyon. Napagpasyahan niyang bitiwan ang sarili niyang mga hangarin at unahin ang kaligayahan ni Abby kaysa sa kanyang sarili. Mabigat na tumalikod si Brian. Tahimik na hinihiling kay Abby at sa bago nitong pamilya ang lahat ng pagmamahal at kagalakan sa mundo. Napagtanto niya na kung minsan ang pinakamahalagang gawin ay ang pahalagahan ang mga alaala ng nakaraan at hayaan ang mga taong minsan nating minahal na makahanap ng sarili nilang kaligayahan. Kahit na nangangahulugan ito ng pagbitaw sa sarili nating mga pag-asa at mga pangarap. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.